kailangan ng ang sinisisi ng Sulpicio Lines maliban sa Panginoon ay ang pag-asa. So, sa inyo pong pagkakaalam, Attorney Afonso, meron po kayong hawak ng mga papeles dyan. Meron po kami narinig sa television mula po, sa balita mula po doon sa BMI, Board of Marine Inquiry Investigation, na malinaw po daw yung abiso na meron na pong bagyo doon sa tinatahak na rota. Pero tumuloy pa rin po yung kapitan at meron pang balita tungkol sa ballast. Yung parang hindi sapat yung tubig sa loob ng ballast para ito ay maging balansyado sa panahon ng masungit na panahon. Pero tumuloy pa rin po sila ng paglayag. Yan ho kasi yung elements of negligence sa batas natin. Pag wala kang foresight, lack of foresight, negligence mo yan, maliwanag. Meron pong pinaksa amin ng pag-asa, as of June 19, nag-a-announce na may bagyo O pagkatapos bago umalis, noong June 20, no? Ang alis niya is 8 o'clock in the evening, meron ng bagyo, type of signal number 2 na yung dadaanan at type of signal number 3 na. Ngayon kung sasabihin na dapat iabot mismo ng pag-asa, pigilan sa ng pag-asa, hindi po tungkulin ng pag-asa yun. Ang may tungkulin po niyan ay ang mismong may-ari ng vessel. Alamin nila, safe ba yung dadaanan? O silang mag-monitor. O ganun po yun, kaya dyan po lumilitaw yung elements of negligence na lack of foresight, tumutugma dito sa pangyayaring ito, may kapabayaan po. Alam nyo, attorney, sa pinakahuling hearing po, last Friday ng Board of Marine Inquiry, naluha ang isang miyembro ng BMI nung malaman niya na hindi man lamang daw tinawagan ng safety officer ng Sulpicio ang barko noong bumabagyo. Eto po yung video yun, mga kaibigan, yung pahayag ko ng taga-BMI. Why wait for the ship? Show your interest as the owner that is your ship. I've been, I'm sorry, I get emotional because of this. Liwanag yun na parang, sabi nga ni Ma'am, yung issue ng negligence. Sa ilagay ho ba ninyo, masisisi lahat ito, ang lahat-lahat ng ito sa kapitan? O meron pong pananagutan ng Coast Guard, may pananagutan ng Sulpicio mismo? Ang tingin ko rito, ang mas primary dapat pero immediate na dapat gawin yung kapitan. Ngayon, pag nagkukulang ang kapitan, pananagutan niya na may-ari ng vessel. Oo. Dahil nasa batas po yan. Sagot nila yan talaga. At Hazel, birthday ngayon ng kanyang kapatid, yung isa sa mga nawawala. Sino siya? Si Banjo. Banjo, ilang taon na dapat? 11. So ikaw talagang tumatayo ngayon na parang kinatawan ng iyong pamilya. Ikaw ba ang pinakamatanda sa mga Panganay ko yun. Pero ikaw yung pinakamalakas ang loob siguro. Ha? Siya yung fighter partner. Sa punto bang ito nawala na kayo talaga ng pag-asa na buhay pa yung inyong mga... Sa tagal ngayon, sa ilang 2 linggo na, wala na akong inaasahan pang buhay. Ang amin na lang ngayon kung paano namin makita. Yung katawan po. Yung katawan na lang. Sana. Parang importante yun, Opo. Yung makuha mo man lang yung katawan ng iyong mahal sa buhay, kahit alam mo na wala na. Kasi ang hirap pong maghanap ng wala Parang nakakapagod. Tsaka hindi bago yung bago na wala yung kamag-anak mo, yung yakap ng bata, yung halik, yung paggising sa umaga na I love you, Ninong, love kita, yun yung lagi-lagi pumapasok. Tapos nung hinatid mo sa pier, papasok na 3 beses, pabalik-balik yung bata sa'yo na parang ayaw sumama. Tapos kung sana man lang maibalik namin yung araw na yun na hindi na lang namin sinama, sama na yakap-yakap pa namin. At yun ang gusto namin maramdaman ngayon na makita man lang yung bangkay. Yung bangkay na. Sa gabi, paano ba nakakatulog? Hindi po masabi. Kasi nagpaparamdam po sa akin si... Ano Lagi paparamdam? Sabi po yung kapatid ko po kumakatok siya sa bintana. Tapos sabi niya, ate, halika na, sama ka na. Sabi niya po gano'n sa akin. Tsaka mama ko din po. Panaginipan ko siya. Ay, nako. Well, kami nakikiramay sa inyong pagdadalamhati. Siyempre, hanggat hindi pa talaga nakikita ang katawan, tayo ay nag-iisip na sana may himala, na napadpad lamang kung saan. Pero ngayon, alam na ninyo, malinaw ang inyong mga karapatan. Handa kayong lumaban kahit magtagal ito? Handa Kami po. sinabi ko na dito sa nanay ng at sinabi ko rin talaga ni ka-attorney kasi kami ang unang pumunta sa kanya para lang pumunta doon na kahit matanggap na namin yung pinapangako nila sa amin na 200,000, patuloy pa rin po kami at ikakasok po talaga. Tsaka hindi po yung sapat Oo naman. Sa akin lang po, yung kapatid ko 5.
Oo naman. Minor de edad lahat pa yun. Kung tutusin, kung nabubuhay pa yun, makapagtrabaho pa yun, dapat yung pagtatrabahuan nila habang nabubuhay sila, ibigay nila yun sa amin. 200,000 per ba? Per person? Per passenger. Per passenger, oo. Opo. Well, ito'y magtatagal pa tila, pero habang ito po'y umuusad, tayo ay magmamata. Shipping industry ng bansa ay nagtatransport ng 47 million passengers taon-taon. Ang tanong, kailan tayo matututo para hindi na maulit pa ang trahedya sa karagatan? Magbabalik pa rin ang Harapan! ba? Pagbibigyan mo pa yung sulpisyo na lumayag? Alam mo, may mga punto sa buhay ng isang tao, Binibining Sanchez, na kinakailangan manimbang ka sa mga bagay-bagay. Ano yung incontent? Yan ba ang ginagawa ng edad? Masyado nang nagiging mapagpatawad? Kaya sabi nila, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ang gusto namin ngayon na, tanggalin na ang prangkisa. Para sa akin, bakit mo papagbibigyan kung hindi lang pala 4, kung hindi 32 pagkakataon na ang ibinigay sa sulpisyo para ipagbuti ang kanyang negosyo. Remember, hindi lang 1, 2 o 3 administrasyon ang dinaanan na ng 32 insidente na yan, Ted. Ilang administration na yan. So hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa matuldukan ang sulpisyo ngayon. Binasa ko ang kasaysayan ng Sulpicio Lines Park na nung mga sinaunang panahon pa, mga sinaunang Chinese yan no, na sa madaling sabi, mga kaibigan, itinayo ang negosyong ito sa gusto kong makatulong in fairness ng kanilang kumpanya sa ekonomiya ng Pilipinas at siyempre po sa ating mga kababayan gustong bumiyahe all over the country. Nakakatulong talaga sila na bawasan ang ating populasyon. Point. Pang-population control. Yan ang ginagawa ng sulpisyo. Sa madaling sabi, mga kapamilya, itong pangyayaring ito, naunawaan ko yung damdamin natin. Diba? Kapag ang pag-uusapan po ay passenger vessel, sadya po talagang sobrang na ang kanilang record. I move, Mr. Chairman, natanggalan sila ng prangkisa sa passenger vessel. Sa punto ng ekonomiya natin, sa punto ng trade and commerce, we have to maintain itong kanilang pagsaserbisyo sa kanilang cargo vessel services. Ngayon, 2,000 mahigit po empleyado niyan Diba? Maaaring mabawasan po dahil tanggalan mo ng passenger services. Pero yung issue ng cargo vessel, palagay ko dapat mapanatili at bantayan na natin ng mga sea marshals. Alam mo, ang tingin ko kasi dito, una, hindi lamang sulpisyo ang dapat may pananagutan. Dapat meron ding matanggalan ng trabaho dyan sa Coast Guard na yan dahil bakit nakapasok ang endosulfan sa isang passenger liner. So, ibig ko sabihin, Ted, sa tinagal-tagal ng ganitong klaseng pagmamalabis na kita sila ng kita sa kanilang negosyo, patay naman sila ng patay ng tao, at pati yung cargo, excuse me, Mr. Chairman, with reservations, bumagsak ang endosulfan sa karagatan. Ngayon, nanganganib na ang kabuhayan ng napakaraming mga Pilipino, mangingisda, at lahat ng mga kabuhayan mula sa ibang mga... Napakahaba-haba ng kwentuhan. Alam mo, ganun talaga yun. Kailangan ngayon na, kayo natanggal na.